Hi, I'm Kat Alagonza, and I'm a makeup artist. And I'm Nick, so software engineer by profession. it looks and it sounds so easy, pero it's not. It's hard work talaga. So it's yun talaga ang natutunan namin. Pasensya, mahabang pasensya. And of course, yung faith, kailangan talaga sobrang grabe yung pananampalataya. Hello, OG! I'm Kat. I'm Nick, and nandito po tayo ngayon sa Panan, Botolan, Zambales. Welcome to our beach house, Euphoria Zambales. Tara, pasok tayo. Ito yung risk na favorite ko. Ito yung risk na hindi ko matawag na risk. Kasi una sa lahat po, ito yung beach home na pangarap namin eh. Hindi naman ito basta lang for business, no. That's a bonus. Bonus na lang po yun. Actually, nung nagsisimula kami, hindi ko na halos i-total yung nalalabas. Kasi iniisip ko, bahay naman natin to eh. Yung gagamit. So anything na ilagay natin dyan, investment, bahay natin to. Ngayon, yung pinaka gusto mo na, yung pinaka talagang masisiyahan ka na pag shinare mo of course sa mga tao, matutuwa din sila. Ganon. Kasi nga, omi siya. Kaya yun po, very significant na tong bahay na ito talaga sa amin. Hi, I'm Kat Alagonza, and I'm a makeup artist. And I'm Nick, so software engineer by... So ako, taga Cavite talaga. Si Mrs. taga... Las Piñas, Las Piñas. Cavite din. Southern, talaga, Oo, part ng South people. South people kami. Sobrang beach lovers kami talaga. Kung may tinatawag nga na philosophical, kami yun. Mga taong dagat kami yun. Lahat ng okasyon, celebrations, mga malalaman mo nasa dagat kami lalo. Batangas, ganyan. So, mahilig kami mag-surf. Pero hindi kami super surfers. Hindi kami magaling Iba yung magaling sa mga mahilig. Hobby lang, ganun. Pero yun, talagang kung tutuusin at talagang mapagkwentuhan, laging nasa dagat talaga kami. So, pangarap namin magkaroon talaga ng beach house, ganyan. Nung mga bata pa kami, napag-uusapan na namin parang sarap mag-retire sa beach, parang sarap matuto mag-surf, kaya surf pag matanda na. So, yun yung pinaka-seed idea. And then, nung pandemic, so makeup artist, naapektuhan yung market niya sa work. So, doon na nagsimula na parang baka right time na para mag-invest. So, invest na tayo sa gusto natin. I think nung naghahanap-hanap rin kasi kami, so we went sa La Union, sa Baler. So anything na may alon, any place na may alon, yun yung hanap sana. Yun yung criteria namin nung naghahanap kami Yung ng beach house. Siargao malayo kasi, hirap puntahan. So yun yung ano namin, so any place na may sunset, May sunset, may alon. Yun yung parang criteria namin na dapat ma-meet niya. Pero yun, nagpunta kami ng La Union, Baler, pero dito kami dinala. Kasi eto, may alon din dito. May mga surf season din dito. Euphoria Zambales, no? Bakit Euphoria Zambales? Nung nalaman ko, natutunan ko ang word na euphoria, which is extreme happiness, naging favorite word ko na siya. Kinuha namin siya, in-adopt namin sa mga buhay namin. And of course, nung nagkaroon kami ng yun, yung unang business namin sa Tagaytay, yun ang ipinangalan namin. Bakit Euphoria Zambales? Itong Euphoria na Zambales, ito yun. For us, ito yung extreme happiness. Pag nandito kami, yun yung nararamdaman talaga namin. So, kaya sa Euphoria Zambales na gusto din namin i-share sa mga tao na kahit sila, pag nakapunta sila dito, gusto namin ganun din yung mararamdaman nila.
Mahilig po kami sa mga Filipino na designs and sa mga bagay na gawa sa wood, Mediterranean designs, yung mga puti-puti na ganyan. Kung makikita niyo yung mga windows namin dito, puro puti din. So it's actually a combination of designs of Filipino and Mediterranean na design. Since beach house din namin siya, gusto namin makaramdam kami na homey siya and at the same time, makaka-relax sa mga makakapag-stay dito. Once you enter the property, sasalubong sa atin ay ang ating parking area, which can accommodate up to 10 vehicles. Andito tayo ngayon sa main casa, but before tayo pumasok sa bahay, pakita ko lang rin namin sa inyo yung areas na makikita nyo. So we have the cafe, we have the alfresco dining area, and yung pool namin. So the pool is 4 meters by 7 meters. So our pool is kids friendly. So, before you enter the house, nandito po tayo ngayon muna sa ating pool deck area kung saan you'll have the amazing view of the beach. Ayan, so meron tayo ditong mga lounge chairs. Ayan, pwede kayo umupo dito and then while swimming with your loved ones, ayan, dito kayo pwedeng mag-chill and, you know, sounds lang, music, and just enjoy the view. Ito na po yung living area natin. So mapapansin nyo, open concept siya. Since para sa amin, gusto namin makita yung bawat isa. Kapag nagluluto, kumakain, tumatambay. So it's more of a family bonding na rin. So this part po, inspired by minimalist idea din. And itong magandang lanterns natin, no? Ito po ay naiangkat pa namin mula sa Batangas. So yung mga kagamitan natin dito, locally, locally sourced po yan siya. So, dito naman po tayo sa ating dining area. So, kung mapapansin nyo, mahilig talaga kami sa wood. So, this one naman is made of acacia wood. And dito din siya naman pinagawa sa Zambales, sa may Botolan area. So, itong dining area natin, 10-seater ito, na talagang nakakapag-accommodate ng mas malaking pamilya. So, mapapansin nyo, wala kaming nilagay ng mga TV dito sa bahay. It's more of culturing and engagement sa lahat ng kasama nyo. So, once you're here, just enjoy the company, just enjoy the view, and yeah. Hindi naman po tayo sa aming kitchen. It's a fully functional kitchen. Very simple. Answer? Ayun. So, kung hindi nyo po talaga natatanong, mahilig po talaga kami ni Mrs. magluto. Activity mo yan, banding activity. So, habang nagluluto, nakikita yung mga bata naglalaro. So, we made it a point na talagang kompleto yung gamit nyo dito. Na para talaga ngayon nasa bahay nyo, komportable kayo. So, andito naman po tayo ngayon sa entertainment area. So, we placed billiards para may papaglibangan yung mga tao while watching the sunset, while cooking. Others can play the billiards, others can sing on the karaoke. So. Tapos meron din tayo dito yung mga board games natin sa baba. So marami tayo lahat ng uri ng board games na yata meron kami dito. Okay, so kung mapapansin niyo po, may parang mali tayong bar dito. Ayan, habang may naglalaro ng billiards dyan, ayan, pwede kayo magchika-chika dito. So yun po, ito po yung mga galing sa Cavalina Sur. Ayan, ito yung mga local finds natin, yung mga paborito natin na ano yan. Dinadala at nagiging part po ng ating tahanan dito. Dito sa first floor, meron tayong common toilet and bath. So aside dito sa ating common toilet and bath dito sa first floor, meron din tayo dito sa labas na part, just katabi lang din. Dito naman po tayo sa second floor. Tara, akit tayo. Welcome to the second floor. So here we have two rooms. So one is the family room and the other one is the master bedroom. Dito po tayo ngayon sa master bedroom.
Here we have 2 queen-sized beds that can accommodate up to 4 persons. And may sarili din po siyang toilet and bath with hot and cold shower. And ito naman po yung family room namin. So we have 2 sets of bunk beds and pull-out beds. So this one can accommodate for up to 8 persons. And ito naman po yung ating balcony area. Ito sa part na to, sobrang favorite din namin dito. Napakaganda ng view. You will have the full view of the beach. And masarap tumambay. Grabe yung hangin dito, sobrang presko. So, ganitong oras, napakagandang tumambay. Makikita yung bluish na color ng, yung lighter bluish color ng dagat. Especially here, pag sunset, sobrang ganda talaga ng view dito. So kung mapapansin nyo dito sa balcony, we placed in sliding windows and accordion windows para to protect the property na rin since we're facing the open ocean. Tendency ng mga rain and ng mga bagyo is talagang mahangin and napupunta talaga sa property. So we decided to add in some more security and protection. Okay, to add din dito sa labas, meron din tayong mga cabins, meron tayong mga kubo cabins dito sa labas. Ito yung mga tinatawag naming loft cabins. Ang maganda dito sa beach house namin and one of the things that we really love and we made it really intentional is yung space. We have ample space for family activities, for big groups. So ito, talagang nireserve namin for being open, run around, play with your kids, play with your dogs, all that. At ito po ang aming OG area. Bakit OG area? Kasi ito po talaga yung una naming na-acquire na property. So dito kami nagsimula talaga. Ito yung mga cabins namin, may mga kubo cabins kami kung tawagin. Meron kaming loft cabin din and quad cabins na this can accommodate up to 20 to 25 persons. So meron din tayo ditong dipping pool. And sa area na ito, meron din tayong mga cabanas and lounge areas, may mga teepee, cute teepee, lounge areas dito na masarap mag-chill lang, kwentuhan. And of course, ito yung isa sa sobrang paborito naming lugar dito sa OJ area naman. Ito yung dining gazebo natin. So ito, malaki din siya, no? Makaka-accommodate siya ng hanggang 25 packs. Dito tayo nagbubudal fiesta, tuwing may mga handaan, ayan. Meron din po tayong sariling kitchen area dito. So itong area naman natin na to, kumpleto din po siya ng mga gamit sa pagluluto. May ref tayo and water dispenser. Meron din po tayong common toilet and bath. And this part naman yung aming terasa. So you can still see the view of the ocean, 180 view. And if you want to sleep ng mas presko, we also have activities here you can try. So we have surfing, you can try paddleboarding. We have ATV and banana boat. And then we also have a fish pond dun sa tapat ng property. So you can try cooking some fish and you can cook it on your own or pwede mo magpaluto sa amin. As for the materials, we use natural materials talaga. So more on wood, cement, yung mga matitibay na talagang maka-withstand ng bagyo dahil beachfront tayo. So mga matitibay na klase ng wood, kawayan, ito mga acacia, mahogany, yan, mga ganyan po ang mga ginamit natin dito. Hanggat maaari hindi kami gumagamit ng metal or metals kasi of course prone to corrosion, all natural ganyan.
At saka of course po, yung Sawali at Amakan, kung makikita yun, meron din siya talaga dito sa amin. What's unique about the property is hindi siya sobrang refined na sabihin mong polished resort type. Like super resort or like hotel type, hindi talaga. Pero you will find comfort in it. So, yung pag pumunta ka, kampante ka, panatag ka na, mag-enjoy ka. Yung rawness ng dagat, ng araw na makikita mo. Yung bahay para sa amin is more of a supporting character. Yun kesa dun sa lugar. So, bida yung lugar eh. Bida yung dagat, bida yung araw. So, yun. I think that's what's unique. I think for us, for me, yung flexibility and kailangan matuto ka to trust the process eh. Kailangan you have the patience. It looks and it sounds so easy pero it's not. It's hard work talaga. So it's yun talaga ang natutunan namin. Pasensya, mahabang pasensya. And of course, yung faith, kailangan talaga sobrang grabe yung pananampalataya mo. Since ako software engineer, may background ako for building softwares, yung concept ng MVP na minimum viable product. So, be intentional dun sa sa mga gagawin. Syempre hindi naman aldi yung budget, hindi naman hindi kami sobrang pabera. Wala kaming ganun. So we have to be intentional. We have to work within our restrictions. Yes. Work within your budget. Work within your budget. So yun yung I guess pinaka natutunan dun. I think na po, para sa mga ganun po na nag-iisip pa kung paano ko ba to sisimulan or paano ko ba to makukuha, ganyan. I think, unang-una sa lahat, kailangan mong malaman kung ano yung gusto mo. Ano yung niche mo, saan ka talaga inclined, saan ka masaya. Yung masaya ka talaga, hindi yung gagayahin mo lang to, parang ang ganda nito. O like, parang ang ganda rin ito. Kasi marami pong maganda. Pero kung saan ka talaga, ano talaga yung trip mo, na kasi mag-i-enjoy ka dun eh. Kahit ano pa po yun. Kahit anong design pa yan. Pero pag yan yung pinakagusto mo, yun dun ka magsimula. At wag po kayong matatakot na magsimula ng maliit. Okay lang po yun. Kung ano yung meron kayo, dun kayo magsimula. Paunti-unti po. Kung sa amin po, sa totoo lang, kung ako lang, wala talaga po kaming may pagmamalaki na Meron isa lang. Masipag po kami talaga. Yan lang yung yun lang po mga pagmamalaki namin. Sipag lang po talaga. Tsaka masipag po kami mag-pray. Talaga. Yan lang po. Sa akin, nabanggit ni Mrs. Be intentional. Be intentional on what you do. Nabanggit ni Mrs. yung start small. Importante kasi yun kasi pag nagkamali ka, at least maliit lang rin yung ipipivot mo. Maliit lang rin yung babaguhin mo. And just enjoy kung ano yung kahit challenge yan, kahit na mahirap yan, enjoy lang. Kasi makakaraos rin yan eh. So yun. Dagdag ko lang doon sa mga sinabi mo. Tama. Kaya ko siya na-share kasi itong property na to, sobrang wildest dream to eh. For us. Ano ba yun? Huwag tayong magdrama. For us, wildest dream talaga siya. Kumbaga, ito ay pinagtrabahuan po talaga namin. At pinaghirapan talaga namin. Ganon. Uy. Literal na from scratch. Yeah, from scratch. From scratch talaga. Uy, teka lang. Nung ginagawa po tong main, ang dami naming mga na-encounter talaga na mga problems noon, mga issues, mga ganito-ganyan sa contractor namin, sa panahon. Kasi ginawa to August, ang daming trials. Alam mo yon, maluloka ka talaga eh, na
ipagpipray mo, Lord, paano ba to? Oh, Ganyan, di ba? Tapos, during that time, if I may share, no, malapit na din po yung magkaka-renewal of vows kasi kami noon, that year, 2024. So, yung bahay, we expected to finish by November. Pero mamumove siya kasi nga, ang daming, may mga backlogs, may mga hindi nagagawa pa. And then, yung wedding should be December na, first week. So, kami noon medyo parang halika, ganyan. So, yun na yung time na namamablema talaga kami. Every week, nandito kami to check and to do what we can do para maayos, matapos yung project. So, I think, yung moment na yun na natapos talaga siya on time, na naihabol din namin dun sa aming renewal of vows, yun talaga yung ay, grabe talaga. Sobrang thankful kami despite nung mahirap na pinagdaanan namin. Baga, eto na. Nabuo na siya. Tsaka, yun nga po, kasi nabanggit ko before na ang OG ang first namin and then this main. So kami po, matagal na daming gustong buuin to, pero hindi siya agaran na nangyari. Pero may right timing kasi, 'di ba? May right timing lahat, pati si Lord may right timing yan. So nung nangyari 'yon, nung natayo na si main, ito yung main casa na tinatawag namin. Sobrang grabe, sobrang thankful, grateful, proud, happy. Lahat na po nang pwede mong maramdaman. Euphoria talaga. Ganun kalala. Na sobrang happy kami to share din sa family namin, sa friends. Noong time na yun po, natutuwa din ako kasi ang dami naming friends na na-inspire, na may mga nagme-message sa amin na, uy, thank you sa mga pag-share nyo ng ganyan. Niyok na si Mano ko. Yan, nagpapasalamat sila kasi hindi daw kami nagdadamot to share yung kwento. Uy, or ganyan. So, talaga, wala ako. Ayun, nakakatuwa lang po na. Hindi, tsaka add ko lang, Red. Sa totoo, hindi rin namin alam kung paano namin natawin yung construction nito. After, ang pinakauna kong nabanggit sa'yo, I love you eh. Yun talaga parang I love you. Yun yung kumbaga winning moment na para sa akin yun eh. After all those things na nalagpasan, yun na yung unang pumasok sa isip ko noon eh. Ako po, naman. I love you and thank you. Sobrang grateful ako. Tsaka, thank you kay God. Yun talaga. Number 1 yun. Yun po talaga. Kasi, wala pong iba eh. Yun lang talaga yung nung nung natapos na parang. May mga bagay talaga sa mundo na hindi mo alam kung paano nangyari. Ito yun. Ito yung sa mga yun. Na parang si Lord na lang talagang sa atin. Nag-guide.